si Swap. What's up? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, si Swap Irat. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more videos. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng books of account sa Aurus account or sa Aurus website. So meron ako ditong 4 na books at ito yung binigay sa akin ng RDO ko. So depende sa RDO nyo kung ilang books yung ibibigay sa inyo. Yung iba kasi 2 lang, yung iba 1 lang. So bago ko ipakita sa inyo kung paano ko dinidikit yung stamp na makukuha ko sa Aurus account, panoorin nyo muna tong video ko na to kung paano mag-register ng books of account sa Aurus. Pagpunta na dito sa Aurus, syempre, login muna kayo. Sa mga hindi alam kung paano mag-register sa Aurus, meron akong isang vlog. Ayan, panoorin nyo yan kung paano mag-register sa Aurus. Sobrang bilis lang. So kayo mag-register ng books of accounts. Click natin tong secondary registration and the books of accounts. So, ito yung lalabas. Click nyo, register book of account. Number 1 step, validate nyo. May lalabas dyan. Tapos, add lang kayo. Tapos, ito, number 2 is, dito nyo na ilalagay yung mga books of accounts nyo. Pero, dahil yung nagpapagawa sa akin is non-bat, required siya ng RDO niya ng 4 books. So, mag-register tayo dito ng 4 books. So, mamili lang kayo dyan, manual, loose leaf, or computerized. Siyempre, ang binigay is the manual. Kung magtatanong kayo kung saan nabili yung mga books, pwede kayong bumili sa National Bookstore or sa Pandayan sa mga bilihan ng books. So, type ng books. Unahin natin ang cash receipt muna. Ang unahin natin. Quantity, binigyan tayo ng 1. Last volume, 0. Kasi wala pa naman tayong books dati. Kaya 0 tayo dyan. Tapos mag-automatic na itong volume from, tsaka volume 2. So, itong validity period from, kung kailan ka nag-register na nakalagay sa inyong COR. 05, 23, 2024. So, kung ano yung nilagay nyo dito sa validity period from, yun din yung nilalagay nyo sa taxable year. So, 05, 23, 2024. And yung taxable year 2, pwedeng huwag nyo siyang lagyan. So, add books. Yan, meron tayong cash receipts journal. Next natin is, mag-manual tayo ulit. Disbursement naman. Meron tayong 1, 0 ang last volume. 05, 23, 2024. Ulit-ulitin nyo lang siyang gawin. Nagawa na natin siya. I-next na natin yung paano natin siya kukunin. So, continue natin. So, ayan, continue lang. Double check nyo. Ito, wag na kayong maglagay ng attachment dyan. Ang nilalagyan lang dyan ng attachment is yung mga loose leaf tsaka computerized ata to. Dahil manual tayo, hindi natin need dyan. I-review na natin. Ayan, check nyo kung tama. So, ito na yung 4 na books. Cash receipt journal, cash disbursement journal, general journal, tsaka general ledger. So, ayan, lahat yan na-register ngayong araw, July 23. Check nyo lang tong attachments. Ayan, check nyo lang yung lahat. So, submit application. So, antayin lang natin yan. At ito, registration successful. Pag lumabas na to, okay nyo na yan. Magsisend yan sa email nyo. Tapos, kapag gusto nyo makuha, yung stamp na ilalagay sa books, punta kayo sa profile, click nyo yung profile. Diba galing kayo sa home. Kapag binalik kayo sa home, punta kayo sa profile. So, pagdating nyo sa profile, ibaba nyo lang siya. Yan, baba nyo lang. At makikita nyo tong stamp. Pag nakita nyo na tong stamp, 4 yan, na may tigi-isang PDF. So, pwede nyo siyang ipaprint at pwede nyo siyang idikit sa books. So, ito papakita ko sa inyo yung paano magdikit ng books. So, guys, inopen ko muna sa isang cellphone yung Aurus ko. Ito, i-click nyo to. Ayan. Tapos, magda-download dyan. I-download nyo. Since meron akong apps na itong printer ko, i-click ko na lang itong Canon Print. So, pwede nyo rin naman siyang i-save muna. So, next. So, pwede mo nyo naman siyang i-save muna tapos sa computer na lang kayo magpa-print. So, ayan, yung unang books na na-print natin, which is Cash Disbursement Journal. So, ayan, nakita nyo na yung pinrint ko kanina at ito na siya. Kahit na talaga kalaki yung pinrint ko kasi in-automatic ko na lang siya na malaki. Hindi ko na siya hinati pa sa 2 bond paper. Ayan, 4 to. And then, ididikit na natin siya sa pinaka-books. Meron ako ditong 8 na books. Dahil 2 yung shop ko. Magkaiba ng pangalan. Pangalan boyfriend ko, tsaka pangalan ko. So, bali 8 books yung didikitan natin ngayon. At syempre, 8 books din yung susulatan ko. Diba? Matatag. So, ayan yung 2 magkaibang stamp. Ididikit natin to sa first na page ng books. Ganito. Ganito natin siya ididikit. Ginupitan ko lang to dito sa taas and sa baba at sa gilid para mag-fit siyang ganyan. Ito, binili ko lang dito sa National Bookstore.
Bookstore. Ito, dikitan natin tong columnar. So, sa mga hindi pa nakakaalam, bibili nyo sa National Bookstore is ledger, journal, at 2 columnar book. Yung 2 columnar book, ito yung cash receipt, tsaka cash disbursement. So, depende na lang sa inyo yung kung ilang columns yung bibilin nyo. So, ito, guguntingin ko lang siya. Tapos, itong nasa gilid, tupiin na lang natin siya para magkasya. Lagay lang natin siya sa pinaka first page ng books. So, ayan. So, ayan, nadikit na natin siya. At ganoon lang din gawin nyo sa iba pang mga books na hindi nyo pa nadidikitan. Huwag na siyang patagalin at pabuti ng penalty kasi ang alam ko is may penalty daw kapag sobrang late na kayo mag-register ng books. Sobrang dali lang mag-register ng books at huwag nyo na siyang katamaran pa. Pwede naman kayo mag-register ng books kahit wala pa kayong books kasi need lang naman talaga is ma-register lang siya. Tapos tsaka nyo na lang siya i-print kapag meron na kayong books. Pero ingat lang kapag na-tax map kayo tapos wala kayong napakit ng books, penalty na naman po yun. So that's all for today mga sisiwap. So sa next kong vlogs, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-resibo or mag-bookkeeping kasi karalan ko na din siya. And ayun, hope na nag-enjoy kayo sa video ko na to. See you in my next vlog. Bye!